Nang makapasok si Stella sa bahay nila ng dati niyang asawa, ay dumako agad ang tingin niya sa isang center table na nasa sala. Napangiti siya nang makita ang isang halaman na buhay na may bunga iyon at ang lusog tingnan. Parang may humaplos na mainit na palad sa kanyang dibdib pagkakita sa halaman. Siya ang bumili niyon sa isang lugar kung saan siya unang ipinasyal ni Charles noon. Sobrang saya niya noon at parang totoong couple silang namasyal. Money tree ang tawag sa halaman na ito. Hindi niya akalahing buhay pa rin ang naturang halaman at may bunga pa. Nang umalis kasi siya noon ay parang mamamatay na ang puno ng halaman. Mula sa kinatatayuan ay biglang nawala ang pananakit ng ulo ni Charles nang makilala ang kanilang bisita. Pinanood niya ang bawat galaw ng dalaga. Nang ngumiti ito habang nakatitig sa halaman ay hindi niya namalayang napangiti rin siya. Ngunit bigla rin namura iyon nang makitang tumingala si Stella at mabilis na kinusot ang mga mata. Napabunga ng hangin sa bibig si Stella at pilit nilabanan ang pagdagasan ng magandang alaala sa isipan. Ayaw niyang umiyak o balikan pa ang nakaraan. Nang mapansin ni Marimar ang amo na nakatanaw sa kanila, ay pakitang gila siya. Naku ma'am, ang senyor mismo ang nag-aalaga sa halaman na iyan nang malaman niyang alaga mo. Gustong tumikwas ng kilay ni Stella nang biglang umaktong mabait sa kanya ang katulong. Natuwa siya nang malaman niya na pinahahalagahan ng matanda ang mga naiwan niya. Pero alam niyang may audience sila kaya umaaktong ganun ang katulong sa kanya. Mabilis siya nag-angat ng tingin at tumingin sa second floor. Anong ginagawa mo rito? Naitanong ni Stella sa sarili nang makita si Charles na nakatayo malapit sa bukana ng hagdanan. Blanko ang titig na ipinukol niya rito at hindi ipinakitang nagulat siyang naroon ito. Bumaba si Charles sa hagdanan habang hindi hinihiwalay ang tingin sa dalaga. Bigla siyang nakaramdam ng kaba na baka pagkurap niya ay wala na ito at nanaginip lamang siya ng gising. Ma'am, ipaghahanda ko po kayo ng paborito ninyong almusal. Nagkukumahog na lumayo na si Marimar sa dating asawa ng amo. Pipigilan sana ni Stella ang katulong, ngunit nakalayo na ito. Ibinalik niya ang tingin kay Charles. Para siyang namalikmata nang mabanaag sa mga mata nito ang kakaibang emosyon. Tila ba dinadaya siya ng paningin at nababasa niya ang mga titig ni Charles na nangungulila ito sa kanya. Napakurap si Charles ng matauhan. Parang hindi niya nakikilala ang sariling damdamin kanina at panandaliang nawala sa sarili. Mabuti naman at napabisita ka.